Parang paano kaya po paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion niyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong Yan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa Tiyatan Tabunan PH channel mga kababayan. At ito, ngayon ay April 2022 mga kababayan. Ito, nako, pag-uusapan natin mga kababayan. By the way, welcome dito sa ating Tiyatan Tabunan PH. Ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin ngayon. Nako, pati si Ted Filon mga kababayan, nalilito na po dito kay Attorney Claire Castro mga kababayan. Nako, mukhang walang clear itong kausap si Attorney Claire Castro mga kababayan. Ewan ko lang. Ito, pag-usapan natin ito, pakinggan muna natin kung anong nag-usapan dito ni Attorney Claire Castro at ni Ted Filon mga kababayan. And stay tuned kayo. Ito, maiksing part lang ito mga kababayan na pag-usapan lang natin punto by punto. Hindi natin pwede pag-usapan, hindi pwede natin i-present tayo dito lahat. Naku, kasi baka ma-copyright na naman tayo mga kababayan. Punto by punto lang tayo. And then baka sa susunod na video, ibang part din yung pag-usapan natin kasi marami silang pinag-usapan dito, okay? And then tatpan lang natin yung video, pakinggan lang natin. And then, again, stay tuned kayo hanggang soli. Maiksi lang ito. And then, discuss po natin kung anong pinapalabas dito ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ito, share ko na sa inyo yung video. Again, tatakpan lang natin ito. And then, kasi importante, mahalaga dito, mga kababayan, yung mga puntos na pag-uusapan natin. Okay? By the way, bago natin umpasahan, paki-like and share po ng mga videos natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe, palakpakan. Okay, ito, umpisa na po natin. Makinig po kayo ng mabuti. Naka-normal speed lang po ito. Naglalabas sila ng statement, no, na kesyo ito hong nagdaang Semana Santa, opo, ang crime rate, ang index crime bumaba, ano po mga etc. Sabi ho ninyo, yung inflation, parang ang datos ng PSA ito'y bumabagal, no? Oo, kumbaga mas maganda ang lagay ng inflation rate natin. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin inflation pa rin. Dito ho sa PMP, bumababa daw po ang index crime, no, ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang sumakay lang ng yung isang nagmamasada lang ng tricycles, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po siguro makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So, paano ho kaya yun, ma'am? Kung kasi parang paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion niyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong ilabas ito?
Kasi kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po no, na ito'y ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So, paano po? Kayo po ma'am, kami po'y makikinig, paano po, sa tingin po ninyo ang dapat po na paghawak po sa, pagturing po sa ganitong Ayan naman mga kababayan. Litong-litong si Ted Filon. Natatawa na si Ted Filon mga kababayan. Hindi niya maintindihan ano gusto. Bago natin papatuloy si Claire Castro mga kababayan. Kasi anong pinapalabas dito? Kasi pinupunto dito ni Ted Filon mga kababayan na bakit hindi tumutugma yung mga binabalita, pinapalabas ng administrasyon, halimbawa katulad ng inflation rate, bumababa. Pero hindi ramdam ng mga tao. Meron problema pa rin lang kahirapan, kagutuman at mga matataas na bilihin. 'Di ba? So, anong paniniwalaan? Then sinasabi mababa ang crime rate, sorry. Mababa ang crime rate, yet nakikita sa balita araw-araw patayan, holdapan, snatching. Eto, sasabihin ko sa inyo ngayon. Ngayong araw lang, April 22, merong, sa Antipolo, itong tao, massacre. Kaya sabihin ni Claire Castro ngayon na isolated case lang yan. Well, probably yung 7 isolated case. Pero, iba't ibang lugar sa bansa natin, merong mga patayan. Merong snatching. Sa isang video ko nga, sinabi ko, isang araw, 2 yung nakita ko, iba't ibang lugar. Kahit sabihin mo, isolated yan sa isang lugar, nag-i-exist yan. Kaya nga sinasabi ni Ted Filon, pragmatically. Ibig sabihin, experience. Hindi tumugma. Yung conversion ng experience compare dito sa binabalita ng administrasyon, hindi tumutugma. So paano nga? Ito nga tinatanong, paano natin i-reconcile ito? Ang hirap kasi intindihin. Anong sagot ni Claire Castro mga kababayan? Ang gusto niya, yung mga mainstream media, hindi ibabalita. Ayan yung pagkaintindi ko mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Kasi based sa narinig ninyo, gusto ni Claire Castro. Kasi kayo mga mainstream media, yan yung binabalita. Kaya natatawa si Ted Filon. Bakit? Ano bang gusto niyo ibalita namin? Dati pa naman yan. Ilang taon na yan. Yung mga mainstream media, kaya nga lumalabas itong mga vloggers sa YouTube kasi ini-explain, ina-analyze yung mga binabalita sa mainstream media. At ito nga, kanya naman, wala namang kaibahan kung anong mainstream media dati at ngayon, yan naman talaga yung mga binabalita nila kung anong mga nangyayari. Bakit gusto nyo baguhin? Gusto nyo binabalita ng mainstream media yung ginagawa ninyo. Binabalita din naman yan. Diba? Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi. Kung hindi yan binabalita, agree or disagree kayo dito sa sinasabi ko. Yet gusto nito ni Claire Castro na kontrolin yung mainstream media. Ini-encourage, hindi, baka mali yung paggamit ko sa term na control mga kababayan. Gusto ni Claire Castro na yung mainstream media ang mag-adjust. Kasi gusto niya, yan nga na, pati tayo natatawa dito mga kababayan. Ted Filon, natatawa rin. Ito, patuloy na, anong sagot dito ni Claire Castro? ang uri ng balita. Halimbawa, ito suggestion Again, paano i-reconcile ha? lang, sir. Suggestion. Halimbawa, may nahuli, snatching. Sana, ma-monitor din kung itong taong to ay nahuli. Kung itong taong to ay napagbayad. Hindi yung puro krimen lang, tapos yung mga nagawa na paghuli, nakulong, parang hindi naman siya nababalita lagi. Pero manager pa rin. Kaya nga hindi binabalita kasi hindi nahuli. Binabalita naman. Again, kaya nga ina-appreciate natin yung PNP doon sa paghuli sa mga suspects kay Anson K. Wala tayong sinasabi dyan na negatibo. Again, ina-appreciate natin yan.
Bago within the Holy Week, nahuli yung may tatlong nahuling suspect. Ang binanata natin dyan doon sa issue sa kidnapping ay yung paglabas ng information kahit hindi pa final. Kahit sabihin ninyong technique yan or strategy yan ng PNP, yet nasisira yung imahe ng pamilya ng biktima. Kasi anong pinapalabas? Sinasabi may connection daw sa Pugo. Of course, kayo, miyembro ng pamilya, biktima ng pamilya, alam nyo kung anong hanap buhay nyo or anong negosyo nyo. And yet, sinasabi, pinapalabas sa mainstream media, pinapalabas ng PNP na nag-imbestiga, ha? Nag-imbestiga pa yan. Na may connection sa Pugo. Eh di lalong magagalit kayo kasi nga in the first place, namatayan kayo, nagbayad pa kayo ng ransom, sinisira pa kayo sa publiko. So sino nagiging fake news ngayon? Eh di yung PNP, yung naglabas ng balita. Kasi pinaniwalaan natin kasi merong investigasyon na naganap. Di ba? Ngayon, ito ngayon. Anong gusto? Gusto daw ibalita. Anong natin, hindi ba binalita ng mainstream media na nahuli na itong mga suspect ni Anson K? Binalita, di ba? Yan, yung mga mainstream media, binabalita yung nangyari. Kung may mangyari mang hulihan, binabalita din yan at alam natin yan. Kapag walang binabalita na paghuli, pag-surrender o ano pa, doon sa mga suspects ng snatching, pagpatay, hindi ibig sabihin walang nangyari. Katulad nung nangyari doon sa Cebu. Nahuli cam, sa dashcam. Yung naka-yellow t-shirt na nang snatch sa jeep ng cellphone. A day after or 2 days after, I think a day after kasi the same yung suot niya, nahuli yung suspect sa isang drug by bus operation. At the same time, siya rin yung taong ng snatch. Diba? Binalita ng mainstream media. Of course, palakpakan natin. Pero sa iba, kung walang nangyari, kasi anong ibabalita ng mainstream media kung wala nahuli? So, hindi nila ibabalita. Gusto ng Malacanang na hindi ibabalita yung mga krimen na nangyari kasi walang counterpart na positive na balita. Man yun ang gusto. Comment kayo dyan mga kababayan. Ako, ganyan yung nakikita ko na gusto ni Attorney Claire Castro dito mga kababayan. Ito, patuloy natin. Ano pa sa masasabi niya? So di ba dapat pantay siya? Kasi nga raw pantay, dapat may counterpart daw. Di ba? Yan yung tama yung pagkaintindi ko mga kababayan. Ang ginawa ng polis, mabilis sa paghuli. Di ba po? Dapat ma-praise din naman natin. Uy, ang bilis. Ha? At ulit ito, sir. Ito ha. Katulad nung yung paghuli ng tatlong suspect regarding this Mr. K case. Yung ibang mga fake news peddlers, ito sir. Sasabihin nila, ay hindi yan totoo, fall guy yan. So syempre ibang mga tao. Yan yung mga fake news peddler. Pero mainstream media yung pinag-usapan natin, ma'am. Mainstream media yung sinasabihan mo dito. Yun nga sinasabi ko, binabalita yan ng mainstream media. At ito pa mga kaibigan itong punto. Mababa daw ang crime rate kasi wala siya nakikitang, kasi paglabas niya ng bahay, wala siya nakikitang patayan. Wala siya nakikitang snatching. Nako. Tao na yun ang nakikita at nadinig, magkakaroon na naman ng ibang imahe ang gobyerno. Magiging negatibo na naman. So, ang sa akin lang sir, kung merong nahuli, may ginawang krimen at nahuli at may ginawa rin na maganda ang kapulisan dahil sa mabilis na aksyon, sana napapakita rin kaagad-agad. Yun lang po. Kasi mga petty crimes, so dapat meron din po sanang mapakita na na-resolve to agad. Siguro po naman din ang Ito issue, bago natin patuloy mga kababayan, ito issue dito mga kababayan. Isang halimbawa lang to. Ito, sinasabi ni Attorney Claire Castro mga kababayan na kasi yung mainstream media yung pinupunto niya dito ha, yung dapat kasi daw yung mainstream media hindi lahat binabalita na krimen. Dapat may counterpart. So again, yung pagtanggap ko dito, yung pag-intindi ko dito, so hindi ibabalita kapag hindi pa nahuli. At ngayon, ito, example niya, yung kay, sa kidnapping.
nahuli na. Di ba binabalita ng mainstream media? At ito na naman, bumabalik na naman siya doon sa mga fake news peddler. Oh, di mag-file kayo ng kaso doon sa mga fake news peddler. Di ba? Ang dali lang yan. Mag-file kayo ng libel o cyber libel. Kung talagang hindi totoo. At ito pa, ginagawa tayong mga Pilipino na sa tingin ng Malacanang bobo tayo. Sa tingin nila, hindi nag-iisip yung mga Pilipino. Bakit? Kapag nakakita tayo ng fake news or balita na medyo questionably yung credibility or information, sinasabi nila na agad-agad naniniwala tayo. Oh, ito yung paningin ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, sa ating mga ordinaryong Pilipino. Yan yung nakikita ko. Kasi ako personally, mga kababayan, kung may nakita akong balita, information, at tingin ko hindi legit yung source, i-verify ko muna. Kasi nako, halimbawa, friends ko sa social media ang nag-share, friends ko sa Facebook ang nag-share or ang nag-post. Tinatanong, kahit nga mga balita sa sunog, mga kababayan, sunog na yan ha? Oh, may nag-post, o kakilala ko sa Facebook, nag-post ng may sunog dito sa ganito. Bine-verify ko nga. Kaya na nga yung nag-post, galing sa kanya yung video, kine-check ko pa kung meron pang ibang nag-post or anong mainstream media nagbabalita patungkol dito. Kasi double check, bine-verify natin. Alam ko, tayong mga Pilipino, ganyan tayo patungkol dyan sa mga information. Oh, mag-agree kayo, agree or disagree, mag-comment kayo dyan. Di ba? Well, of course, meron talagang iba, hindi natin nilalahat, meron talagang mga tao na hindi pa marunong na gawin yan. Kung ano nakikita nila, agad share agad. Di ba? Well, wala tayo. Pero yan, kailangan natin i-educate yan. Pero hindi lahat ng tao ganyan. Taliwas yan sa sinasabi or pinapalabas dito ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Kasi, wala silang, itong Malacanang, walang ibang nabiblame dito, mga kababayan, kundi, yung fake news lang talaga. Wala silang ibang biniblame dito. Bumaba ang ratings ni PBBM, fake news yung dahilan. Walain nyo yan? Yet, sinasabihan ng tao, sinasabihan ng Pulse Asia na ito yung mga issues ng bansa natin na hindi ninyo na-address, yet sinasabi na fake news pa rin. O paano ninyo ma-address niya ng mabuti kung hindi kayo naniniwala, kung pinapaniwalaan ninyo ay ang ugat niya ay fake news pa rin. Palagi na lang fake news. O, paano nyo ma-address ng mabuti yan kung ang focus ninyo ngayon, kung ang action ninyo directed towards sa paghabol ng mga fake news peddlers, inuubos nyo yung resources ng government natin para lang doon sa paghabol ng mga fake news peddlers. O mga kababayan, hindi ito fake news ha? Itong ginagawa natin ay komentary ito. Ina-analyze natin kung anong mga sinasagot dito. Kung anong mga pinag-usapan dito. Kaya nga nagpapakita tayo dito ng news galing sa mga reliable sources kasi yan yung pag-usapan natin. Wala tayong mga sinasabi ko dito, mga kababayan, ay hindi ito news. Ito ay analysis natin dyan sa binabalita sa mainstream media. Yung pinapalabas sa mainstream media, yan po yung news. Di ba? Ang problema lang dito ni Attorney Claire Castro at ng Malacanang, mga kababayan, talagang hindi sila umaamin na kulang pa yung nagawa nila. Palaging blame nila ay yung fake news. Eto, patuloy natin. Ano pa dito? Pakinggan natin.
Amin, kung mamarapatin yung attorney, maging proactive din po siguro ang pambansang pulisya, no? Sa kanila pong pagdugon sa mga tawag para po sa mga panayam, no? Dito po sa reaksyon agad nila. Stop lang muna natin dyan mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin ng mabilisan bago natin tapusin. Kasi ibang topic na pag-uusapan. Baka pag-usapan natin yan sa susunod na video. Ito mga kababayan. Unang puntos dito mga kababayan. Again, summary lang natin bago natin tapusin tong video na ito. Hindi tumutugma yung sinasabi ng Malacanang at ng na-experience ng mga tao. Pagbaba ng sinasabi nila mas mababa ngayon yung inflation rate, yet yung mga bilihin mataas pa rin. So again, hindi na-experience, hindi na-feel ng mga tao, hindi nakikita, kaya nawawalan, bumaba pa yung trust and approval rating ng Pangulo. Sinong biniblame nila? Fake news. Anong sinasabi ni Attorney Claire Castro? Hindi nakikita, hindi na-experience ng tao kasi natatabunan ng fake news. Kalain nyo yan? At ito, bumaba, sinasabi nila ng PNP, ng Malacanang na bumababa ang crime rate. Yet, araw-araw mayroong binabalitang mga nakawan. Araw-araw may patayan. Again, ngayon nga, dyan, Antipolo, sa Maguindanao, may hagisan ng granada. Ano pa? Yung nakaraang araw, may snatching, may patayan, may barilan. Sinasabi ni Ted Filon, merong pagbasag ng kotse at nakawan. Ano sinasagot dito ni Attorney Claire Castro? Yan po daw ay mga isolated cases. Hindi mo masasabi yung isolated cases kasi nangyayari. Nangyayari mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kahit sabihin natin, isa, dalawa, nangyayari nga merong mga biktima, merong mga kriminal. So anong ginagawa ng kapulisan? At ito pa, sabi niya, paglabas naman daw niya ng bahay, wala naman daw siya nakikitang nakawan, wala naman daw siya nakikitang patayan. Di, mababa talagang crime rate. Nako, ma'am, maglakad po kayo. Araw-araw maglakad. Punta kayo sa mga public places, maglakad. Huwag kayo gumamit ng kotse, ma'am. Tingnan natin. Sakay kayo ng mga pampublikong sasakyan, yung mga jeep, yung mga bus. Tingnan natin. Kung ano masasabi niyo, ma'am? Kasi parang nagbubulahan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito. At ngayon gusto niyo ang mainstream media ang mag-a-adjust na dapat kung may binabalitang mga krimen, dapat may counterpart. Paano kung wala pang nagagawang action yung pulisya or magandang action yung pulisya under investigation pa? So paano? Halimbawa, yung nangyari ngayon, yung itong tao sa Antipolo. So hindi na lang yun ibabalita kasi wala pang nahuling suspect. Naku, gusto pa talaga yung mainstream media mag-adjust. Ang hirap nito, ma'am. Nakakalito. Mukhang hindi sumang-ayon sa pangalan mo, ma'am. Attorney Claire, parang walang clear ito. Anyway, mag-comment kayo dyan mga kababayan. Kung ano na nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakalilito na, pati Ted Filon, natatawa na mga kababayan. Well, anyway, dito na lang po muna tayo mga kababayan. And then, kita-kita tayo sa susunod na video. Check natin kung ano pang mga pwede po usapan. And then, paki-like and share po ng mga videos natin. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.